Pambihira naman talaga no? Yung mga magnanakaw sa gobyerno ngayon Nag-level up na rin talaga. Kung noon, milyong-milyong piso lang, ngayon, daan-daang milyon, bilyon, no? Ang nawawala sa kaban ng bayan. Sobrang kakapal talaga ng mga mukha nitong tao na to. Isipin mo, mayayaman na. Halos wala na mapaglagyan ang yaman nila. Pero kung magnakaw, sobra-sobra pa rin. Napaka-sobrang ganid. Samantalang, tingnan naman natin ang sitwasyon ng bansa natin. Yung nakaraang mga pagbaha, grabe, no? Ang naidulot na trahedya sa mga mamamayan. Samantalang sila, kukuya-kuya-kuy lang sa isang tabi. Yung iba, ng ibang bansa pa, habang binabagyo tayo. Ganong katindi, ang mga kawatan ngayon sa gobyerno. May mga na-expose na naman Nung nagkaroon ng talumpate o interview yata yun kay PBBM na pinangalanan niya yung 15 contractors. Aba, merong isa na parang, alam niyo yung papaya, konting sugat lang talagang lumalabas ka agad yung pinaka parang dagta o katas nito. So may isa kaagad na na pumiyok. Okay? Dumipensa kaagad. Forthwith, Hindi na pinatagal pa. Na parang natusok ng karayom, Pinagtanggol kaagad, yung issue na yon ng isang contractor. Ang matindi, kaibigan niya raw. Okay? At ayon sa expose ng Rappler, sa investigative journalism nila, lumalabas na itong contractor na ito ay nakasandok ng 5.7 billion pesos. Okay? Alam niyo ba kung ano yung depensa ni Escudero dito? Na sinasabing kaibigan niya yung contractor? 1% lang naman daw yun ng budget na nakuha ng contractor na ito. Nilalang mo lang yung 1%. Huwag kang tumingin sa porsyento, kaibigan. 5.7 billion yan. At wala namang konkretong naging resulta. Yung mga flood control projects na yan nila. Nagkaroon pa ng mga duplication, mga ghost projects. 5.7 billion nilalang mo lang. More than half of majority of Filipinos, if not 90%, hindi pa nakakita ng 1 milyon. How much more? Billion pesos? Nilalang mo lang? Ganun nakalupit ito Dumipensa Ang panawagan lang natin, mga ordinaryong mamamayan, na sana naman sa ganitong mga obvious, na pandarambong sa salapi ng bayan, sana may masampulan naman tayo dyan. Makasuhan naman sa ombudsman at maipakulong. Pag wala kayong nakasuhan dyan at naipakulong, katulad ng panahon ni Aquino, wala nang maniniwala sa mga expose ninyo.